At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagtatrabaho si Darla at si Dicky sa parlor at matalik silang magkaibigan. Pero magkaiba din sila ng ugali. Si Darla ay ambisyosa at si Dicky naman ay simpleng babae. Matulungin sa kapwa at masipag. Madaming customer si Dicky at isa na doon si Jerry na nagkagusto sa kanya. At si Jerry ay isang mayaman na lalaki. Nagkagusto rin si Darla sa kanya. Pero ang gusto ni Jerry ay si Vicky. At dinaglaon nang ligaw si Jerry kay Vicky at nagpakasal sila. Masama ang loob ni Darla kay Vicky dahil pagkakasalan ni Jerry si Vicky at di siya. May ambisyon siya na yumaban, kaya gusto niya si Jerry. Araw ng kasal ni Nicky at nag-iiyak si Darla sa sama ng loob. Pero kalaunan, umattend din siya sa kasal. Umalis si Nicky sa saloon at ginampanan niya ang pagiging asawa niya kay Jerry. Binigay lahat ni Jerry para kay Dicky. Pero mabait si Dicky at di niya inabuso ang kabaitan ni Jerry. Kaya mahal na mahal siya dito. Pero naghihintay sila na magkaroon sila ng anak ni Dicky at naiintindihan yun ni Jerry. Huwag ka maglala. Balang araw bibigyan tayo ng anak na may kapal. Siguro, hindi pa sa ngayon. Pero, darating din ang tamang panahon. Oo, asawa ko. Sana nga. Para magkaroon na tayo ng buong pamilya. Oo. Darating din ang panahon na darating din ang magiging pangalan natin. At isa pa, kung ano man yung kalublang may kapal sa atin, tatanggapin ko. Importante, nagsasama na tayo. Okay lang sa akin kung ano yung ibibigay sa atin na may kapal. Kaya nga, di ako nagkamali ng pagpili sa'yo, Cherry. Salamat sa pagmamahal at pangunawa. Naku naman, Nicky. Ang dami mong dala. Paano ko magdadayat yan? Ang dami-dami mong dalang pagkain. Naku, wala yun. Alam ko naman na ang lalakas ninyong kumain, di ba? Kaya ang dami kong dala. Ikaw naman, Bes. Nag-abala ka pa. Alam mo, kahit banana cue lang usuman, masaya na kami. Ikaw naman. Parang ito lang eh. Ay, alam mo ba na miss ka na namin? Kaya nga namin, hindi makalimutan. Dahil mga best friend mo kami, hindi ba? Oo nga naman. Oh, pwede ba yun? Kahit sa panaginip nga, andun kayo. Ay, At pag gumigising ako, na pawis, ayun, kayo pa rin ang naaalala ko. Dahil sa namimiss ko kayo. Ay nako, bumalik ka na. Miss ka na namin. Alam mo ba, nung umalis ka rito,
Nako, yung mga maraming customer natin ngayon, madalang na. Nagsilipatan na sa ibang salon. Oy, bakla, ang OA mo naman. Ha? Hindi naman palaging nga tayo, merong araw na matumal. May araw din na malakas ang kita. Nako, kasi ang Sorry lalakas nga. mong sumamon. Mga bes, kahit gusto kong bumalik dito, alam nyo, may kasunduan kami ni Jerry kasi. Yun na yung payo ng doktor na magpahinga muna siya para madali siyang magbuntis kasi gusto na namin magkaanak eh. Ay, bongga talaga. Okay, kung meron na kayong baby, ako ang mag-aalaga ha. Hindi pwede na hindi ako. Buti kayo, ang saya-saya ninyo. Pero ako, hindi ako masaya. Ay, may ibibigay lang po ako sa amo mong babae. Ay, wala po sila. Umalis na po kayo. Wala sila dito. Sige na po, parang awa mo na. May sasabihin lang ako at may ibibigay ako sa kanya. Ay, sinabi ko na po na wala po sila dito. Ba't ang kulit mo? Ay, may iaabot lang ako sa kanya eh. Ang kulit mo Sino naman. yan? Ay, Lola, kayo pala. Sige na. Inday, pakiayos mo yung pagkain sa loob. Salamat. Neng, salamat at lumabas ka. Itong katulong mo kasi, pinapalabas na ako. Kasi pumunta ako dito, magbabayad ako sa pag-aayos mo ng buhok ko. Bayad ko sa'yo. Pinag-ipunan ko pa yan para sa'yo. Lola, di ba sinabi ko sa inyo na okay na yun? Libre po yun. Wala na po yun. Sige na. Sige na, tanggapin mo na kasi gumanda ako. Bariyan lang ito. Sige na. Bayad lang ng kabutihan mo na ipinakita mo sa akin nung wala akong pera. Ay, okay lang po yun, Lola. Sige na, wag na kayong magbayad. Ay, maraming salamat sa... Ay, siya nga pala. Ako si Marina. Kain lang po kayo ng kain, Lola. Ako po lahat nagluto niyan. Ay, nako, ikaw palang asawa ni Nicky. Alam mo, napakaswerte mo sa asawa mong ito. Ay, kaya nga po, mahal na mahal ko po yan, si Nikki. Ikaw talaga, ha? Huwag mo nang ipagsigawan. Ang lambing ng asawa ko. Teka sandali. At kukunin ko yung dessert. Alam niyo po, Lola, ito po, oh. Ay, teka sandali. At kukunin ko yung matamis. Alam niyo po, Lola, niluto ko at ang sarap. Ito rin po, oh, tikman ninyo. Ito ang golden egg na kwan po namin. Masarap ito, ha? Ay, mahal, baka naglilihi ka na yan. Ay, sana nga, darling. Parang gusto kong kainin lagi kahit araw-araw. Ay, kung naglilihi na nga ang asawa mo, ay, ang magiging anak nyo, maswerte. Malamang may ginintuan ding puso. Parang kayong dalawa na mag-asawa. Napakabait ninyo. Salamat po, Lola. Bulera din pala kayo, ha? Binobola niyo ko. Lola, sandali lang ho. May tawag lang ho sandali. Sasagutin ko. Okay. Alam niyo, Lola, napakabait niyo rin. Ay, salamat. Kasi mabait yung kausap kong tao.
Ito. Kainin mo ito. Nako, Lola naman, pinatataba niyo ako talaga. O sige na nga po, kakainin ko na. Ha? Ang sarap pa. Bakit may kakaiba na lasa? Ang sarap pa. Dahil malagintvang yung puso, may regalo ako sa inyong mag-asawa. At ito ay isang biyaya na nanggaling sa taas. Salamat po, Lola. Sandali lang po. At tatawagin ko ang asawa ko. Darling naman, mamaya ka ng trabaho. Kumain ka muna. At sabay-sabay tayo ni na Lola. Oo. Nasaan ba na si Lola? Nasaan na siya? Oo nga. Ha? Kanina nandito pa, sa komedor. Asan na kaya siya? Bibiyayaan kayo ng may kapal ng isang regalo. Isang anak na labis na magpapasaya sa inyong mag-asawa. At ang anak ninyong ito ay bibiyayaan ng kakaibang kakayahan. At yan ang regalo ko sa inyo. Dahil mabait kayo, may gininto ang puso. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon Jerry at Nikki sa inyong kabutihan. Paalam sa inyo. Ay, nako. Ilagay ko muna itong pregnancy test. Kakain muna ako ng paborito kong gold chocolate. Hintayin ko magkaroon ng guhit itong binili ko. Oh, wait. Okay na siguro. Makikita ko na kung positive or negative. Jerry, halika! Jerry! Halika dito! Anong nangyari? Parang tingin ka. Ha? Jerry, tingnan mo! Tingnan mo! Ha? Totoo ba ito? Magkaka-baby na tayo? Yes! Congratulations sa ating dalawa, mahal. Magkaka-baby na tayo! Puro kabale. Wala nang natira sa sahod mo. Boss, pasensya na po. Gipit lang talaga ako eh. At saka, Ano? Gipit? Saan? Ikaw kasi, mahilig kang kumuha ng mga alahas na hulugan. Kaya ang dami mong utang na halos di mo na mabayaran. Bibili ka ng mapahaling di mo naman kayang bayaran. Buti sana kung nagagawa mong mabuting trabaho mo at di mo namamanage ng mabuti ang salon ko. Pati mga customer natin na datihan, hindi na bumabalik. Malapit na tayong malugi, Darla. Boss, ang aga. Galit na naman po kayo? Ay nako, Nikki. Pagsabihan mo itong kaibigan mo, turuan mong maging responsable at masipag katulad mo. Wala siyang puso sa trabaho niya. Ang alam lang niya, magpaganda, magpasosyal, at magbingwit ng mayaman. Wala naman sa kalingkingan mo. Ay nako, pagsabihan mo yung kaibigan mong yan. Opo, boss. Ingat po.
Okay ka lang ba? Hayaan mo na nga yung amo natin. Akala mo kung makapagsalita. Akala mo kung sino. Oo nga pala, Bes. Dala mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Oo, dala ko. Salamat talaga, Bes, ha? Kasi naman, Bes, lubog ka na sa utang mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka munang bumili ng mga mamahalin. Ano kaya, Bes, kung ibenta mo yung alahas mo, tapos gamitin mo sa mas mahalagang bagay. Bakit ko naman ibebenta, Bes? Ayoko nga. Alam mo, malapit ko nang matapos yun. Matatapos ko na siguro sa susunod na buwan ang paghulog ko. Paano kung nakabingwit ako ng matandang mayaman? O, di ba? Malay mo. Tapos, pipirahan mo lang. Oy, Bes, grabe ka ha. Anong tingin mo sa akin? Peperahan ka agad? Ikaw ha, syempre, magpapakabait muna ako sa kanya. Tapos, alam mo na yun. Ang Di ba, susunod. sabi mo sa akin, Bes, na swertihan lang yung pagkakakilala ko. Alam mo naman, yung matandang mayayaman, nako, ewan ko kung meron kang makikilala. Ay, Grabe nako. ka naman, Bes. Bakit? Masama ba ang maghangad ng magandang kinabukasan? Palibhasa, ikaw maganda na ang buhay mo. Kasi nakabingwit ka dyan ng matabang isda na walang kahirap-hirap. Alam mo, Bes, kilala mo ko. Di ko pinakasalan si Jerry nang dahil sa pera niya. Mahal ko siya. Oo na, ikaw na ang pinakamaswerte sa babae. Ikaw na ang pinakamaswerte sa larangan ng pag-ibig. Asawa ko, huwag kang masyadong magpapagod ha para hindi ka ma-stress. Diyan sa kaibigan mo. Maapektuhan yung baby natin. Alam mo naman na parang kapatid ko na si Darla. Kahit minsan, gusto kong kutusan eh. Di ko rin alam kung paano ko matutulungan. Naku, nasa gustong edad na yun. May isip na siya. Kaya mo na. Inumin mo yun itong gatas mo, ha? Sige pala, may naisip ka na ba na pangalan ng magiging anak natin? Ano ang pangalan niyo? Ay, ang pangalan ko, Mariana. Alam ko na. Maria Ana ang ipapangalan ko sa baby natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday To you. Happy birthday, anak! Blow the candle! Yes! Ay, ang anak ko. Ay, naku. Birthday mo na naman. Ewan namin sa babaeng yun. O nga pala, sa Darla? Ewan ko dun sa babaeng yun. May gagawin daw yata. Ewan ko ba dun? Wala akong pakialam. Dapat, nandito Daming siya. alibay. Inimbitahan ko naman siya. Hayaan mo. Ay, nako. Nandito na pala siya. Umatin din. Hoy, late ka. Nako. No, saan ka ba nagpunta? Sinundo ka na naman ng nung boylets mo. Hindi alam nyo na. Ay, nako. Late ka. Bes, buti nakarating ka. Akala ko, di ka nadadalo eh. Bes, pasensya ka na talaga ha, kung late ako. Nasan pala yung asawa mo? Nagpapahinga siya doon sa
kwan sa kwarto. Dahil napagod siya eh. Oh, asan yung inaanak ko? Ito ba? Ay, ang cute niya! Inaanak, happy birthday sa'yo ha. Sorry late ang ninang. Nakatulog kasi ako, inaanak ko. Ay, paano? Late ka nang dumating. Ayan, tulog na siya. Kumain ka na. Oo, sige, mamaya na lang. Alam ko na kung saan ako kukuha ng pera. Alam ko na. Ano kaya ang binabalak ni Darla para magkapera? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.